Hello mga gayam, isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Share ko lang muna itong mga bagong ripat na bugambilya. May 4 na taon din kasing hindi naripat at nakapatong lang sila sa flower stand. Kaya ngayon, dahil natapos ko ng maripat at ginupitan ko na din ang mga trunks at mga ugat ng bogi, ililipat ko na sila sa permanenteng lokasyon nila hanggang sa tuluyan na makalabas yung mga ugat at dumirekta na sa lupa. In that way, ay magiging stable at lalaki pa ang mga trunk na goods din para gamiting bonsai material someday. Dito ko naman iheherela ang mga bagong repat na bogi. Pababayaan ko na lang sila dyan na lumaki. Bahala na ang haring panahon na humatol sa kanila. Siyempre, kailangan pa din ng mga halaman ang ating kalinga. And I'm always here to take care of them. By the way, dito sa flower stand na ito, nakapatong halos lahat ng halaman. Kaya naging stagnant yung kanilang growth. Sadyang naglaan kami ng oras ni Madam para mapanumbalik ulit ang mga sigla ng mga halaman. Naliligayahan kasi ang pamilya pag may mga vibrant colors sa paligid. Nagawa ng kalikasan, nakaka-relax naman talaga. Kahit saan mo ibaling ang panangin mo ay may nag-aabang na makukulay na bulaklak. Konting trivia lang muna mga gagayem. Alam nyo ba na ayon sa mga eksperto, ang kulay ay nakaka-impluwensya sa mood ng isang tao. Kaya kung ako sa iyo, simulan mo na din ang pagtatanim ng halaman, mapapruting man o flowering. Either way, makakapagbigay din naman ang mga tanim na halaman ng different degrees of satisfactions. Natin to. Tatlo tayo. Yan ang sinasabing proper manual handling technique. Ask for assistance para sa iwas back injury. Safety starts with you. Hindi kasi naging produktibo ang dating nakatanim dito sa malaking paso na ito. Kaya papalitan ko ng tanim na luya. Masarap kasi na idipwel ang murang luya sa bagoong. Maliban sa pagiging aromatics nito sa iba't ibang putahe ng luto. Mahalaga ang luya para sa akin dahil inihahalo ko to sa aking nilagang tanglad at dahon ng abukado na ginagawa kong tsaa. Medyo may katagalan na din kasi nang itinigil ko ang pagkukonsumo ng kape. Kaya saan ka pa? Bukod sa makakatipid ka na, sigurado ka pa na may magandang dulot sa iyong kalusugan ang pag-inom ng fresh homemade na tsaa. Maganda rin paglibangan ang paghahalaman kasi di mo napapansin. Magkakaroon na siya ng bulaklak, pang-ay-ayo sabi nga ng mga kailokanuhan. Yung iba, nagagawa din nilang pagkakitaan. Di man ganun kalaki, pero goods na din. Kahit papaano, may pandagdag na rin sa pambili ng mantika at bagoong. O diba, konting push na lang at may pang-adobo ka na. Pero ang pinaka main reason ka naman yung mga bulaklak at sa hinaharap, maaari kong gamitin bilang bonsai materials. Ikaw ba? Ano naman ang reason mo? Bakit mo nakakahiligan na magtanim-tanim ng mga halaman? Mag-comment ka lang dyan sa comment section ha. Medyo madami-dami din itong bagong repat na bogi dahil nakadalawang load kami ni Madam gamit ang kolong-kolong. Hindi ko man muna lalagyan ng mga flowering plants ang mga flower stand. Instead, ang ilalagay ko muna dito yung mga easy to harvest na gulay gaya ng pechay at mga herbs. In due time, mamumulaklak din ang mga bogi. Kaya i-update ko na lang kayo mga gagayem.
kung ano ang magiging status ng mga halamang bugambilya na ito para sama-sama naman natin na masaksihan ang sinasabi kong mga vibrant colors na makapagbibigay ng isang very good vibes. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aming channel, paki-like naman, share at subscribe. Huwag mo na ring ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na videos. Hanggang sa muli, paalam!